Okay. Magandang umaga sa inyo. Narito naman yung lingkod, si Kabungsang Arnold Sanchez. Ang ating mga subscriber dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga sa inyo. O kaya may buntag sa inyo mga Bisaya. Dito naman tayo nating subscriber doon sa Europe, Middle East, magandang umaga sa inyo. Good morning. Okay mga kabungsa, ako'y humingi sa inyo ng kunting paumanhin. Tayo'y medyo magtagal-tagal hindi nag-vlog. Gawa nung tayo ay naisipan nating tumakbo sa politika. Tumakbo ako pagkakonsyal dito sa ating barangay. Medyo hindi tayo pinalad. Siguro hindi pa ngayon ang pagkakataon na tayo dapat gusto ko kasing tumulong palalo mga kabungsa. Hindi tayo pinalad. Baka tayo pala rin sa sunod. Mga kabungsa. Okay? Mga kabungsa, tungkol naman doon sa ating vlog, medyo naubusan kasi tayo ng medyo content. Kaya ako'y nag-isip na baguhin ko ang aking content tungkol na lang doon tayo tumutulong sa ating na dapat tulungan. Pupuntahan natin yan bahay-bahay. Bibigyan natin, anong dapat natin maitulong, bibigyan natin. Yun na lang aking mga kabungsa, aking gagawin. Ngayon, naisipan ko, medyo may lumapit sa ating kapitbahay. Nagtanong kung ano bro ibig sabihin ng inbred, mga kabungsa. Kaya ipaliwanag ko sa inyo, ibahagi ko rin kung anong ibig sabihin ng inbred. Mga kabungsa, ang ibig sabihin ng inbred, ganito yon. Ngayon, meron kang isang ganador. Palagay natin ay ganador, may panalo na siyang 3, yun siya ay puro. Ibig sabihin mga kabungsa, puro. Palagay natin yung ganador puro na golden boy. Ngayon, maghanap ka rin ngayon ng babae na mas maganda, golden boy din. Ngayon, pababahan mo doon sila kabungsa. Pababahan mo sa golden boy na 3 ang panalo. Ngayon, ang anak ng mga kabungsa na babae, yun ang iyong gamitin uli sa kanyang ama. Yun uli ang iyong pababahan doon. Lahat na anak na babae. Yun ang ibig sabihin ng inbred. Kasi yung ama, mananalo, yung anak niya babae, bababahan ngayon niya doon, yun ang ibig sabihin ng inbred. Sigurado ako sa inyo, nagpapanalo ngayon ang mga anak noon. Ngayon, yung anak niya ngayon na lalaki sa anak niya na babae, may anak din yung lalaki, pwede mo rin gamitin doon sa babae din naman. Ibig ko sabihin, yung lalaki naman niya, pwede mong gamitin sa babae. Parang ikot-ikot lang sila. Ibig sabihin doon ka kumuha. Yun ang ibig sabihin ng inbred, mga kabungsa. Laging doon ka kumukuha, ikutin mo lang siya. Karamihan kasi sa farm, malaking farm, nag-i-inbreed sila, pero hindi nila nire-release yun para lang sa kanila, mga kabungsa. Pag sarili na yun. Halimbawa, kung mayroon talagang nagpumilit na kumuha, bumili sa kanila ng puro, pinagbibilan nila medyo may kamahalan na ang presyo, yun mga kabungsa. Pili nila ang kanilang binibigyan. Mga kabungsa, dito sa amin, mayroong nag-inbreed dito. Matagal na panahon, siguro mga 4 years na o 5 years. Nag-champion sila sa bakbakan. Uso kasi dati nung wala pang hindi pa lumabas yung WPC, may bakbakan noon. Malaki ang primo. Hindi ko minta ko 80 million yata. Nag-champion yung mayroon kong kakilala dito, nag-champion sila. Ang ginamit nila sa pag-champion ay yung bulik. Ngayon, nanalo yon, maganda ang ginawa. Kunti lang sugat. Kaya ang ginawa nila, kumuha din sila ng kapatid ng bulik, na babae, pinababahan nila ngayon doon. Tapos, yung anak naman doon na babae, yun ang pinababahan uli doon sa pinag-champion na bulik. Yun ang ginawa lang inbred. At paikot-ikot lang doon. Yun nila yun doon. Yung anak na lalaki, pwede rin babahan doon sa kapatid niya. Basta inikot-ikot lang nila. Katunayan, nagpapanalo dito. Yun ang mga karamihan hinahanap doon sa mga buyer. Naghanap sila ng bulik na yun. Medyo may kamahalan ang presyo nila. Kasi palibasa nga mananalo ang lahi. Pero ayos naman. Naglabasan, nagpapanalo. Ibig sabihin, kung may natalo man, nagkataon lang siguro na medyo malas, pero bihirang-bihira, mga kabungsa. Kaya yun ang ibig sabihin nila na inbred. Ganun ang mangyayari doon.
Kasi yung ibang farm, pag nag-i-inbreed sila, hindi talaga nila nilalabas yun. Karamihan, ano nila talaga yun, medyo tinatago nila para lang sa kanila yun. Ngayon, mayroong mga kakilala sila o mga kaibigan na malaking farm din, umusap sa kanila bibigyan yun ng puro. Hindi inikot-ikot lang. Ganun ibig sabihin mga kabungsa ng inbred. Mga kabungsa, doon naman tayo ngayon sa battle cross. Baka pagsimulan yung battle cross, anong ibig sabihin noon? Siya nga pala, kung sino yung hindi nakasubscribe sa akin channel, pasubscribe na lang para kayo updated. At saka pakishare na lang mga kabungsa para tayo dumami ang ating mga subscriber. Parang tulong na ninyo sa akin. Sabi ko nga sa inyo, sumahod naman tayo pero hindi pa naman kinuha, maliit pa. Hindi natin, bago i-rest kasi medyo may limit din kasi sila bago makuha yung ating kinikita doon. Hindi pa natin nakuha sa poll. Kasi patigil-tigil nga natin vlog at saka wala na rin tayong content na dapat pag-usapan. Kaya naisipan ko nga nang gawin ko, pumunta na lang sa mga medyo nangangailangan din ng tulong, tutulungan din natin. So bibigyan din natin ng mga babae na manok, na tadyaw, para sila ay magpapanimula din. Yun na lang ating gagawin para tayo ay maraming matulungan mga kabungsa. Okay, kaya sabi ko sa inyo, yun ang aking naisip. Okay, doon tayo sa ibig sabihin, anong battle cross. Ang battle cross mga kabungsa, ibig sabihin battle cross, nag-experiment kayo diyan. Ibig sabihin, kumuha kayo, meron ka ngayong purong, ipalagay natin, hats na lalaki. Kukuha ka ngayon ng, ibig sabihin, na sweater na babae, i-cross mo sila. Ibig sabihin, yung battle cross, yun ang ibig sabihin noon. Ngayon, makikita mo ngayon yung medyo magandang labas, na nalo siya, ayos naman ang palo. Yun ang ilang kanilang gagawan. Nagpapalay sila ngayon, sweater, hats yun. Yun kanilang nirelease sa mga farm. Battle cross, mga kabungsa. Ngayon, nalo nga siya, medyo nakulangan ka pa sa lakas, o kaya medyo kulang pa sa lakas, o kaya kulang sa angat, kulang sa cutting. Kaya ang ginagawa ng ibang mga kabungsa, ginawa nilang tatlo. Yung anak doon na, ibig sabihin na, yung ginamit nilang hats at sweater, ang anak noon mga kabungsa, na babae, sinusubok naman nila ngayon sa isang lahi pa. Palagay natin, sinusubok nila ngayon sa, tawag nito, roundhead, yun. Para maging triple na yung ginagawa nila. Para gusto na mailabas nila ang hinahanap nilang palo. Pero kung sa aking mga kabungsa, mas maganda kasi yung hindi ka nalilito. Mas maganda yung battle cross lang. Iikot-ikot mo lang ng gayon. Sa akin lang ha. Pero yung iba, mga ibang farm di kontento sa ganung palo, may hihanap sila. Kaya minsan, naging tryo ang tatlo ang style nilang crosses. Battle cross, naging tatlo. Yun ang ibig sabihin mga kabungsa ng battle cross. Karamihan kasi sa mga farm, ang binibinta nila battle cross. Maraming naghahanap battle cross panlaban sa Giant. Karamihan yon sa farm, mga kabungsa, hinahanap yon. Ngayon, kung gusto mo bumili ng battle cross, medyo hindi man ganong kamahalan yon. May presyo din, pero hindi ganong kamahalan. Hindi kagaya ng mga inbred, ika nga puro, na medyo may presyo talaga. Ngayon mga kabungsa, kagaya ninyo na medyo magsimula, pero dapat talaga payo ko sa inyo, kahit medyo may kamahalan, kung kayo magpapanimula, magpalahi kayo, huwag kayong mahiya o kaya mag-alangan, mamuhunan. Kung mamahal man yan, susubukan ninyo. Kasi investment din yan ng kabungsa. Kasi gaya sa iyo, nagpapalahi ka, kung magkaanak, pwede mo rin ipagbili. Gaya ng mga kilala nating mga magsasabong, nila ay mga farm, ika nga, yun ang ginagawa nila. Bibinta sila ng puro, medyo kamahalan ang tryo nila. Pwede kayong bumili doon. Kaya lang, ang sabi ko sa inyo, medyo mahal. Huwag kayong matakot mamuhunan. Sadyang ganun ang magsasabong. Mamuhunan tayo muna, mga kabungsa. Siguro sa sunod kong vlog, mga kabungsa, pag-usapan na rin natin mayroon pa akong dalawang pag-usapan na tungkol sa pagpapalahi.
na anong isabihin noon, anong ginagawa noon. Ang isa noon ay tinatawag natin na ibig sabihin, alisin mo na ang lahi niya doon hanggang palit na palit ang lahi. Sa sunod kong vlog, pag-usapan na rin tungkol diyan. Sabi ko nga sa inyo, pagkatapos niyan, siguro mag-iba tayo ng content. Tutulong na lang tayo, pumunta tayo sa mga bahay na nabalitaan natin na nangangailangan talaga ng tulong. Tutulungan natin. Kaya nga ako'y tumakbo pa konsehal para gusto makatulong sa kapwa. Kung pinalad tayo, talagang doon tayo. Mag-public servant, tutulong tayo. Pero hindi pa tayo pinalad, malay mo. Sa sunod natin, na tayo papalarin. Okay? Ulitin ko, yung ating mga kabungsan na nakasubscribe diyan, mag-subscribe na lang. At saka yung mga subscriber natin diyan sa Middle East, US, ingat. Alam ko nagtrabaho kayo para sa inyong pamilya. Ingat lagi. Para maiwan tayo sa disgrasya. Ano mga kabungsa? Okay? Hanggang dito na lang yung lingkod, si Kabungsang Arnold Sanchez. Bye-bye!